Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2861. At Ambrose, kahit na siya ay tumutulong sa tabi, ay tila kalmado, ngunit iniisip niya ang tungkol sa pamilyang Carter. His Royal Highness. Kapag naghahanda upang ibahin ang panglimang, si Luo Ping ay seryoso at sinabi kay Ambrose. Ang panglimang ito ang pinakamahalagang bagay. Kapag nabigo ito, matatalo ito, bagaman hindi nito papatayin ang iyong kamahalan. Ngunit malamang din na maging sanhi ito upang matawag itong stupor ng iyong kamahalan. Ang stupor ay isang sinaunang pangalan, sa madaling salita, ito ay isang taong hindi halaman. Natataranta narinig ito, si Ambrose ay natigilan, at hindi mapigil ang ungol ng lihim sa kanyang puso. Sa madaling salita, kung nabigo siya, ang kanyang ama ay hindi mamamatay, ngunit mawawala sa kanya ang lahat ng mga kakayahan. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Ambrose. Kita ko, Dr. Luo, ipagpatuloy natin. Tumanggo si Luo Ping at dinampot ang panglimang panloob na tableta na naghahanda sa fuse. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ni Ambrose ay kumislap at itinaas niya ang kanyang kamay at diretsyo na hinampas si Luo Ping. Upang maging matapat, nais ni Ambrose na gumawa ng aksyon laban kay Luo Ping, ngunit nais ni Haring Kenny na patayin ang pamilyang Carter. Hindi siya mapigilan ni Ambrose, kaya't kailangan niyang makipagsapalaran. Sinabi rin ni Luo Ping ngayon lang na kung nabigo ang pagsasama ng panloob na alchemy, hindi mamamatay si Haring Kenny. Ikaw ang kanyang Royal Highness. Sa sandaling ito, parehong nagulat sina King Kenny at Luo Ping. Hindi nila inaasahan na bigla na lang umatake si Ambrose. Sa pagkabigla, nais ni Luo Ping na umiwas, ngunit siya ay masyadong matanda. At si Ambrose ay gumawa ng isang mabilis na paggalaw, na hindi man lamang umiwas. Bang! Ang palad na ito, na naglalaman ng 10 antas ng kasanayan ni Ambrose, ay malakas na bumagsak sa puso ni Luo Ping, at nang marinig ang kanyang hiyaan, diretsyo na lumipad ang buong tao, at sa wakas ay tinamaan ang haligi sa pintuan bago bumagsak ng mabigat. Sa sandaling lumapag siya, nag-agos ng dugo si Luo Ping at nilamon ang huling hininga. Paumanhin! Sa pagtingin kay Luo Ping na namatay na malungkot, naramdaman lamang ni Ambrose na nanginginig, ang magkabilang kamay, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pakikibaka at pagkakasala. Paumanhin, Dr. Luo, ayokong pumatay ikaw, ngunit hindi ko talaga magawa. Oo, balak ni Ambrose na gawing isang halaman si Haring Kenny, na may malaking kahalagahan at hindi dapat malaman ng pangalawang tao. Sa makatuwid, dapat mamatay si Luo Ping. Nang bumagsak ang boses, lumingon si Ambrose at tumingin ng tahimik kay Haring Kenny. Ikaw ay nag-ambala sa kritikal na sandali, mapatla ang mukha ni Kenny, at tiningnan niya si Ambrose na galit. Bakit mo ginagawa ito? Pare, kumuha ng malalim si Ambrose hininga, na may luha sa kanyang mga mata, nasamid at sinabi palagi kita iginagalang sa aking puso. Minsan naisip din kita bilang aking biolohikal na ama, ngunit hindi ko lamang mapanood ang pamilyang Carter mayroong aksidente. Huwag mag-alala, magbabago ka. Matapos maging tanga aalagaan ka namin ng aking ina. Tungkol sa New World Continent, may iwan mo ito sa akin. Ang hari ay sobrang galit na gusto niyang sumugod, ngunit ang buong katawan ay walang malambot na lakas, hindi lamang sa ganitong paraan, nalaman ni hari na tila wala siyang imek. Ito mismo ang tanda ng pagiging stupor. Halika dito. Pagkakita sa eksenang ito, pinahid ni Ambrose ang luhas sa gilid ng kanyang mga mata at sumigaw sa labas ng hall. Di nagtagal, matapos marinig ang sigaw, sumugod ang mga bantay sa labas ng templo, pati na rin ang mga sibil at opisyal ng militar. Ito ano ang sitwasyon? Pagpasok sa main hall, natigilan ang lahat nang makita ang eksena sa harap nila, nagyelo doon, tulala na tulala. Nakita kong si Luo Ping ay natabunan ng dugo at walang hininga. Ang hari ay nakahiga sa dragon couch. Bagaman bukas ang kanyang mga mata, wala ring reaksyon. Kabanata 2862. Mga masters, si Ambrose ay mukhang malungkot at tumingin sa paligid at sinabi,
Sa proseso ng paggamot ni Luo sa kanyang ama, maliban sa mga pagkakamali, ang ama ay naging musizang bilang isang veterano ng pamahalaang sentral, ngunit nakagawa ng ganyang pagkakamali, ang krimen ay nararapat na mamatay. Nang sabihin ito ni Ambrose, pagtingin sa katawan ni Luo Ping, siya ay nakaramdam ng labis na pagkonsensya. Dr. Luo, pasensya na, alang-alang sa pangkalahatang sitwasyon, masisisi lang kita. Wu, sa sandaling ito, naririnig ang mga salita ni Ambrose, lahat ay isa-isang nag-react, lahat sa gulat, ang mga kasanayan sa medisina ni Luo Tai ay napakatalino. Paano magaganap ang ganitong uri ng error? Maaaring ang ganito kamahalan, na naging pabaya sa ilang sandali, ay naging ganito kapag siya ay matanda na, paano ito magiging mabuti? Lahat ng marami ay napag-usapan, at wala sa kanila ang nag-alinlangan kay Ambrose, lahat sila ay nagsorry kay Luo Ping, hindi inaasahang baligtad ng itim at puti. Sa sandaling ito, si Harry Kenny ay galit na galit at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso. Bagaman hindi siya makagalaw o makapagsalita, may malay siya, at maririnig niyang malinaw ang mga salita ng mga tao sa bulwagan. Royal Highness, sa sandaling ito, sa ilalim ng talakayan ng lahat, ang isa sa kanila ay lumuhad kay Ambrose sa publiko. Ngayong ang iyong kamahalan ay naging ganito, talagang kapos-palad para sa ating New World Continent, ngunit ang korte ay hindi mapasyahan para sa isang araw. Mangyaring kumuha din ng trono sa lalong madaling panahon. Oo, ang mamamatay tao ay hindi pa natagpuan, mangyaring kumuha ng trono ngayon at pangasiwaan ang mga gawain ng gobyerno. Siguraduhin na mahuli ang mamamatay tao at maghayganti sa iyong kamahalan. Royal Highness, umakyat sa trono sa lalong madaling panahon sa isang iglap. Lahat ng mga opisyal ng sibil at militar ay lumuhad at sumigaw ng magkasabay sa buong palasyo ng Guangfu. Nang makita ang eksenang ito, nag-atubili si Ambrose, at pagkatapos ay tumango pagkatapos pumili ng isang araw at maghanda para sa seremonya. Sa pamamagitan ng paraan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makahanap ng isang paraan upang gisingin ang emperador. Ipadala ang aking order agad na magpadala ng mga tao sa iba't ibang mga kontinente upang maghanap ng mga bantog na doktor. Oo, iyong kamahalan. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay sabay na tumugon, tumawag ka. Huminga ng malalim si Ambrose, binaling ang kanyang ulo upang tignan si Haring Kenny na nakahiga doon, at lihim na sinabi sa kanyang puso, Ama, kahit na hindi ako formal, ngunit kalooban ng Diyos, kaya't mangyaring makasiguro ka. Mag-ulat, sa sandaling ito, isang gwardya ng bilangguan ang sumugod sa gulat, pawis na pawis, at sinigawan si Ambrose. Kamahalan, hindi maganda, lahat ng mga pamilya ng Carter ay natangay na. Ano narinig ito, ang mga mukha ng mga opisyal ng sibil at militar sa paligid niya ay nagbago ng husto, at lahat sila ay natakot. Mahusay, ang pamilyang Carter ay naligtas. Nagulat din si Ambrose, nagulat sa kanyang puso, ngunit galit na galit pa rin sa mukha tumakas ang Carter. Ano ang nangyayari? May isang babae kagabi, nagpapanggap na isang emperador. Ang mga miyembro ng pamilya Carter ay inilabas sa bilangguan, sinasabing sila ay tatanungin ng katanungan ng gwardya ng bilangguan na si Manto ay pawis na pawis at nag-squat upang sabihin ang sitwasyon. Nang sinabi niya ito, kinakabahan ang gwardya, at hindi siya nakaluhod ng mahigpit. Ang kriminal ay tumakas, ito ay isang seryosong krimen ng kapabayaan. Haha, sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay nagulo, at ang mga opisyal ng sibil at militar ay lahat ay nagalit. Masyadong laganap, nagpapanggap pa rin ako bilang isang ina. Napakatapang nito, masigla, ang mga umuulit na nagkakasala na ito ay hindi dapat ligtas. Kamahalan, mas mahusay na ipadala ang Imperial Forest Army na ituloy ito. Sa ilalim ng talakayan, maraming mga ministro ang nagpanukala kay Ambrose. Ipadala, sa hangganan inilaga, kinaway niya ang kanyang kamay. Okay, lahat mag-atres. Kabanata 2863. Ang pamilyang Carter sa wakas ay nakatakas mula sa bilangguan, paano nila maipadala ang Imperial Forest Army upang ituloy ito? Opo, kamahalan. Pagkakita sa mga salita ni Ambrose, nagkatinginan ang mga opisyal ng sibil at militar, at hindi na sila nagpumilit at umatras ng sunod-sunod sa bulwagan. Nang makita ang lahat na umaalis, inutusan ni Ambrose ang eunuch na alagaan ng mabuti si Haring Kenny at lumabas. Ang aking ina ay matagal nang nakoma,
at hindi ko alam kung nagising siya. Biglang, ang malaking Guangfo Palace ay naging desyerto. Sa oras na ito, si Haring Kenny na nakahiga doon ay hindi lamang galit, ngunit may balisa din. Nais niyang bumangon at ipatawag ang mga opisyal ng sibil at militar, ngunit dahil sa kabigwang may sama ang panloob na alkamiya, siya ay naging isang taong hindi nabubuhay, walang nagawa kundi ang isang malinaw na isipan, tinatrato kita tulad ng aking sariling buhay, ngunit tinatrato mo ako ng ganito ayoko na. Patuloy na sumisigaw si Haring Kenny sa kanyang puso, at kasabay nito, ang kanyang orihinal na pagmamahal sa ama at anak ni Ambrose ay unti-unting nagiging galit sa walang katapusang galit. Walang kamalayan, lumabo ang kalangitan sa labas. Pagkatapos ng gabi, ang maliit na beteng na nagbabantay sa sopa ng hari ay nagpahinga din. Whoosh! Sa sandaling ito, nakita ko ang isang madilim na anino, tulad ng isang multo, na tahimik na pumapasok sa bulwagan. Pagdating ko sa longta, nakita ko si Haring Kenny na nakahiga doon. Bagaman iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi siya makagalaw. Ang itim na anino ay nanigas muna, at sa wakas ay umiling at bumantong hininga. Ito ay dahil sa akin na tumakbo ako ng malayo. Ngunit naging ganito ka. Ang taong ito ay mapatla na may malungkot na tono. Ito ang messenger ng Hades, si Gang Hao yun. Sino ang taong ito sa sandaling ito? Kahit na hindi makapagsalita si Haring Kenny, ramdam na ramdam niya ang aura sa katawan ni Gang Hao. Habang nagulat, medyo nabulabog din siya sa hindi maipaliwanag. Huwag kang magpanik. Pakiramdam ng gulat ni Haring Kenny, bahagyang ngumiti si Gang Hao at mahinang sinabi. Hindi kita sasaktan, ngunit sayang. Ang iyong henerasyon din ng mga bayani. Pinahahalagahan siya ng kanyang kamahalan na si Pluto Napaka, at pinapanta ako dito. Hiniling ko sa iyo na makipagtulungan, ngunit hindi ko inaasahan na magiging huli ito. Pluto narinig ito, nagulat ang puso ni Haring Kenny. Anong uri ng pagkakaroon ito? The King of Hades is the master of the ghost world. Nagpakita ng respeto si Gang Hao kung mamatay ka, papasok ka rin sa mundo ng multo. Ikaw sa sandaling ito, nabigla si Haring Kenny at tumingin sa kanya. Gang Hao, naririnig mo ba ang sinabi ko sa aking puso? Siyempre, ako ang messenger ng Hades. Tumingin sa kanya si Gang Hao na may isang mahinang ngiti. Siyempre naririnig ko kung ano sinasabi mo sa aking puso. Oo, sa oras na ito kahit na hindi makagalaw o makapagsalita si Haring Kenny, si Gang Hao, bilang messenger ng Pluto, ay maaaring marinig ang sinabi ni Kenny sa kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang saloobin. Pinadalhan ka ni Pluto, ano ang gusto mong makipagtulungan sa akin? Pinilit ni Hari na huminahon at tinanong. Napatawa si Gang Hao at dahan daw ang sinabi, karaniwan na ito ay isang pangunahing isyu para sa seremonya ng Siyam na Mainland. Sa pamamagitan nito tumungala at pababa si Gang Hao kay Hari, hindi maitago ng kanyang titig ang kanyang pagkabigo. Ito ay naging katulad mo ngayon, parang wala nang silbi kay Pluto. Matapos bumagsak ang boses, aalis na sana si Gang Hao, at marami pang iba. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Hari na sumigaw sa kanyang puso, napakakagyat. Dahil ikaw ang messenger ng Hades, dapat mayroong isang paraan upang mabago ako pabalik sa dati, mangyaring tulungan mo ako. Natigil si Gang Hao, naisip sandali, at lumingon. Sinabi mayroon talagang isang paraan, nakasalalay sa kung nais mo. Sa pamamagitan nito, kumuha si Gang Hao ng isang tableta mula sa kanyang katawan at nagpatuloy. Ito ang 9 Nether Profounding Pill ng Majesty the Hades. Matapos kunin siya, ikaw pagkatapos ay babalik ito sa normal. Mahusay. Si Haring Kenny ay labis na natuwa at siya ay labis na nasasabik. Gayunpaman, sa oras na ito, nakinig siya sa ni Gang Hao. Ngunit dapat muling magkaroon ng kamalayan na pagkatapos makuha ang 9 Nether Profounding Pill, ang iyong kaluluwa ay kabilang sa hari ng Pluto. Sa madaling salita, sa hinaharap, ikaw ay tuta ng Majesty Pluto. Ano nang marinig ito, nagulat ang puso ni Haring Kenny at natigilan siya. Kabanata 2864. Ang hari sa oras na ito ay nahuli sa isang labanan sa pagitan ng langit at tao at napakabit. Ang emperor ng kanyang sariling marangal na New World Continent ay napakahusay, paano siya magiging tuta ng Pluto? Ngunit kung hindi ka sumasang-ayon, maihiga ka lamang bang ganito habang buhay? Kung ayaw mo, hindi ko pipilitin ito.
Pagkakita ng mga mata ni Haring Kenny na kumikislap at nag-aalangan ng tumugon, hindi makapaghintay si Gang Hao. Aalis ako bago magliwayway. Pag-isipang mabuti ito. Okay. Nang bumagsak ang boses, lihim nang umisi ang ngipin ni Hari at nagpasya payag ako. Seryoso, ayaw ni Haring Kenny na sumang-ayon talaga, ngunit walang paraan. Upang makuha muli ang mga karapatan, mayroon lamang isang paraan upang pumili. Nang makita ang kanyang pangako, si Gang Hao ay natigilan sa una, pagkatapos ay tumanggo ng aprobahan, pagkatapos ay lumakad at pinasok ang tableta sa bibig ni Haring Kenny, at sabay na sinabi. Tulad ng inaasahan sa isang henerasyon ng mga bayani, mapagpasyahan pa rin ito. Sa sandaling ito, nagulat si Haring Kenny nang malaman na ang kanyang katawan ay unti-unting nababalik ang kanyang intuition. Hindi lamang iyon, ang panloob na lakas ng dantian ay unti-unting nababawi, at ang lalo niyang kinagalakan ay ang nasirang puso niya na dahan-dahan ding gumaling. Ito ba ang epekto ng Nine Nether Profound Pill? Kamangha-mangha gayunpaman, napansin din ni Haring Kenny na sa parehong oras na nabawi niya ang kanyang panloob na lakas, mayroon ding isang masamang puwersa na tumagos sa kanyang dantian, na kung saan ay ang masamang puwersa na mayroon ng mundo ng aswang. Haring Kenny. Tahimik na nanood si Gang Hao at naghintay hanggang umupo ng dahan-dahan si Haring Kenny. Pagkatapos ay ngumiti at sinabi, binabati kita sa paggaling mo. Mula ngayon, ikaw at ako ay iyong sariling mga tao. Simula ngayon, dapat mong alagaan ang Pluto. Sinabi ni Gang Hao na kumuha ng isang papel ng anteng-anteng na nagniningning na may asul na ilaw. Sa oras na ito, may tatago mo ang mga masasamang espiritu sa iyong katawan, at hindi madali itong madiskubre ng iba. Intindihin tumugon si Kenny at itinabi ang mga kadena. Kaagad pagkatapos, huminga ng malalim si Haring Kenny at sinabi kay Gang Hao, salamat, iyong utos. Huwag kang maging abala upang magpasalamat. Bahagyang ngumiti si Gang Hao, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng masama. Susunod, may mga bagay pa rin na kailangan ka upang maging hari ng Pluto. Pumunta ka at gawin mo ito. Kamahalan, mangyari. Naglakad-lakad si Gang Hao ng ilang beses, na sinasabi ang salita sa pamamagitan ng salita. Ang 9 na langit na banal ay nagkalat sa mainland at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam. Kailangan ka ni Pluto upang alamin kung nasaan ang mga banal na ito. Kinokontrol ng mga banal na ito. Nang sabihin ito, ang mga mata ni Gang Hao ay kumislap ng isang taksil ng ngiti. Oo. Ang hari ng Hades ay nagpadala kay Gang Hao upang makipagtulungan kay Haring Kenny, upang tuklasin kung nasaan ang 9 na langit na malalim na batang babae sa tulong ng kapangyarihan ng New World Royal Family. Orihinal na naisip ni Gang Hao na ito ay isang mahirap na gawain, sapagkat si Kenny ay napakalamig at mayabang at maaaring walang katuturan. Bilang isang resulta, nakita niya si Haring Kenny na naging isang gulay. Para kay Gang Hao, ito ay isang pagkakataong binigyan ng Diyos, kaya't naglabas siya ng siyam. Si Yuxuan Mingdan, banibihag si Haring Kenny at ginawang kanya-kanya. 9 na langit na santo nang marinig ito, natigilan si Hari, nakakunot ang kanyang mga mata. Sa ganyang espesyal na pangalan, sino ang taong ito? Haring Kenny tingnan ang malawak na mukha ng King King, ilaw ni Gang Hao, partikular, isiwalat ko, sa madaling salita, nasagasaan mo ang mga taong nag-angkin na ng 9 na araw, mag-iisip kami ng mga paraan sa ilalim ng kontrol, pagkatapos ay sinabi sa akin ni Ling Zhu. Sinabi pagkatapos, inabot ni Gang Hao sa hari ang isang berdeng butil, malinaw na kristal, puno ng yin, ito ay ang espesyal na espiritu na nagtitipon ng butil ng messenger ng Hades. Ang Spirit Gathering Orb ay isang bagay na natatangi sa mundo ng multo. Sa pamamagitan ng Spirit Gathering Orb, maipapasa ni Hari ang balita kay Gang Hao. Okay, I get it. Tumango si Hari at pumayag. Kahit na hindi ka sumasang-ayon, hindi ito gagana. Sa oras na ito, siya ay tuta na ng Pluto, at hindi niya ito mapigilan. Sa gayon, hindi kita guguluhin na magpahinga ka. Ngumiti ng masama si Gang Hao, lumingon at lumabas ng hall, nawala sa gabi sa isang iglap ng isang mata, tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Hari at tumingin sa gabi sa labas, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa walang katapusang lamig. Gusto mong mahiga ako sa pagbagsak ng dragon sa buong buhay ko. Kabanata 2865. Sa pag-iisip nito,
Umupo roon si Harry at nagsimulang magsanay. Ang Jiuyu Xuanming Peel ay hindi maaaring makatulong ngunit magkaroon ng epekto ng pagpapagaling ng Aptoror, at naglalaman din ito ng kapangyarihan ng Yin Sha, kinuha lamang ito, at lahat ng kapangyarihan na Yin Sha ay kailangang gawing sarili niya. Umaga kinaumagahan, dinala ni Ambrose si Monica sa Guangfu Palace. Sa oras na ito, ang magandang mukha ni Monica ay puno ng pagiging komplikado at pag-aalala. Matapos ma-knockout ni Sarah kagabi, hindi siya nagising hanggang madaling araw. Pagkagising, ang unang bagay na alam niya ay si King Kenny ay naging isang stupor. Nabigla at nag-alala ulit ito kay Monica. Bagaman hindi niya matiis si Harry sa kanyang puso, inalagaan siya ni Harry sa mga nakaraang taon, at mayroon din siyang pagmamahal. Ngayon na naging ganito si Harry, pakiramdam ni Monica ay hindi komportable, kaya tumawag siya sama-sama sina Ambrose ng maaga sa umaga. Halika at bisitahin. Kamahalan. Pagpasok sa palasyo ng Guangfu, nanginginig si Monica at hindi mapigil ang sumigaw nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Nakita ko si Harry na nakahiga doon, walang galaw. Ina, huminga ng malalim si Ambrose at komplikadong sinabi. Sinubukan ko ang aking makakaya kagabi, ngunit hindi ko inaasahan na magkakamali si Luo Ping sa isang kritikal na oras. Nang sinabi niya ito, si Ambrose ay nagkasala. Tingnan ang Hari. Sa oras na ito, hindi alam ni Ambrose at Monica na ang Hari ay nakabawi, at nakahiga doon sa oras na ito, nagpapahinga lang. Mahina hong bumantang hininga si Monica at magsasalita na sana, ngunit nagambala ng isang mahinang boses. Madam, labis akong nasiyahan na maaari mo akong makita at makita. Nang bumagsak ang boses, nakita ko si Hari na dahan-daw ang nakaupo, nakatingin sa mag-ina na may isang pares ng mga ngiti. Ano ang puso ni Ambrose ay nagulat, at siya ay kinilabutan, nakatingin ng walang laman kay Hari na ganap na bobo. Siya hindi ba siya nabulabog kagabi, personal kong sinuri ito. Bukod sa kanyang pulso, naparalisa siya sa buong paligid, kaya paano siya makaupo at makakausap. Nang inig din si Monica sa tabi niya, nagulat at natuwa. Mahusay, ang iyong kamahalan ay mabuti. Ha! Sa oras na ito, narinig ng mga bantay ng palasyo sa labas ang kilusan at mabilis na pumasok upang suriin, at silang lahat ay natigilan. Ito hindi ba naging kabastusan ng iyong kamahalan? Ano ang nangyayari? Ilang sandali, natigilan ang mga gwardya, at naramdaman nila na hindi sapat ang kanilang utak. Pare sa wakas, nag-react si Ambrose at sinabi kay Haring Kenny. Ano? Kabago siya natapos sa pagsasalita, nag-ambala siya ni Harry. Bakit ako okay? Ang mga mata ni Harry ay kumislap ng walang katapusang galit, at ninisya niya. Pinatay mo si Dr. Luo at pinatulala ako. Itinulak mo rin ang lahat ng responsibilidad kay Luo. Sa emperador na doktor, itinuturing kita bilang iyong sariling tao, ngunit tinatrato mo ako ng ganito. Sabihin mo, ano ang dapat kang magkasala? Ano? Monica ay labis na nabigla. Sa sandaling ito, si Ambrose mismo ay wala ring nalalaman ng mga hangganan, at mabilis na nakaluhod sa lupa, taos puso ang kanyang mukha, mapayapa pinilit, ayaw ko lamang makita ang mga inosenteng pinatay ng pamilya Carter. Dahil okay ang Father Emperor, at ang mga bata ay hindi dapat sisihin ang kanilang sarili sa lahat ng oras. Haha, humirit si Harry, nabawasan ang kanyang galit. Ikaw ay tapat, para sa pamilyang Carter, kailangan kong humiga habang buhay. Pagkatapos nito mukhang malamig si Harry at sumaga, halika rito. Ilagay si Ambrose sa kulungan, at sa gate ng palasyo sa tanghali bukas.